Hello mga katropa! Kamusta na kayo? Salamat sa panonood ng bago natin vlog. So yung vlog natin mga katropa, mainit-init na issue pa to mga katropa. Pag-usapan natin mga katropa is yung SCD or Senior Citizen and PWD discount mga katropa. So ano ba yung mga privileges ng mga Senior Citizen and PWD? So itatakay lang natin mga katropa is konti lang kasi sobrang haba nun. So yung parang importante lang sa paningin ko. Yung i-discuss ko sa inyo, tapos ituturo ko din sa inyo mamaya is paano mag-compute mga katropa. Okay? So, tapusin mo tong video na to para malaman mo. Okay, intro na tayo. Tala na tayo agad sa tutorial natin. Sa mga tropa, una kong ituturo is ano ba yung meaning ng SCD or at pala, hindi pala or. Letter F. PWD mga katropa, okay? SCD is Senior Citizen Discount. Dapat S sila, no? Ano ba yung Senior Citizen? So, sabi sa, ano nga ba sabi? Republic Act number 9994, ayan, define yung senior citizen as, babasahin ko any resident citizen of the Philippines na under na 60 years old and up mga katropa. Okay, yun yung senior na definition mga katropa. Basta nakatira sa Pilipinas at syempre 60 years old pataas mga katropa. Okay, so kung 59 ka mga katropa, hindi ka pa senior. So, yan mga tropa. Ngayon, yung PWD is, ang definition naman niya is medyo mahaba. Include those who have long-term physical, mental, intellectual, or sensory impairment which in interaction with various barrier may hinder their full and effective participation in society in equal basis with others. So, yun mga tropa. Yun yung PWD or person with disability. Next natin is ano ba yung mga privileges ng SCD and PWD. So mga tropa, pareho si pareho si senior and si PWD ng privilege. Okay? Ngayon, i-discuss ko lang mga tropa is yung 20% discount and yung less VAT. So yung value added tax mga tropa. So entitled sila sa 20% discount sa mga sumusunod mga tropa. Okay, medyo marami yun, pero ito lang yung parang basic or ano. Kasi mahaba kung babasahin nyo yung RA number 9994. Sobrang haba niya mga tropa. So, ito lang yung nasa parang una lang yung i-discuss natin. Okay? So, may 20% plus less VAT pa siya. So, parang 32% yung discount ng nakukuha ng SC o Senior Citizen and PWD. So, kasi 20% tapos less VAT. Yung VAT or yung value added tax is 12%. Okay? So, kaya 32% yung discount nila. So, exempted sila sa medicines. So, exempted, no? Hindi exempted. May discount sila sa medicine. Tapos, mga professional fees na mga doctors or yung mga physician doctor pa daw lang. Ng medical facilities, mga outpatient, ganyan. Dental services, mga katropa, exempt, din sila doon, may discount din sila dapat. Then, sa pamasahe, or yung land transportation fee, at air din mga tropa, yung domestic air transport mga tropa. Air and land mga tropa is may discount silang pwedeng i-avail. Okay? Yung land, yung bus, jeep, taxi, MRT, PNR. Siyempre yung air transport is yung airplano. Ayan mga tropa, yung sa hotels, yung lodging, and restaurants, pagkakakain sila or take out, basta yan. Tapos sa cinema, sa theater, ano pa ba mga iba na recreational na establishment, din sila dyan, discounted din sila. Tapos ito mga tropa, nung pinabasa ko lang, ngayon dun ko lang nalaman na yung pagka na-deads na sila, pwedeng mag-avail yung relative or yung kung sino yung naiwan nila ng funeral and burial services na mga tropa na discounted. And yung pinaka last sasabihin ko
na is mayroon silang hindi 20% 5% discount kung nakapangalan sa kanila yung Meralco bill. Kunyari si senior citizen or si PWD, nakapangalan sa kanila yung electricity bill nila. Yun, pwede sila mag-avail ng 5% discount. Same as sa water bill, basta nakapangalan sa kanila. May certain cubic meter sa water, then meron din sa electricity na 100 kilowatt per hour kung dapat hindi ko mag-exceed sa 100 kilowatt per hour pagka sa electricity, then sa water is 30 cubic meter. So, hindi ka dapat mag-exceed doon. Pag nag-exceed ka, hindi ka pwede mag-avail ng 5%. Okay? So, yun mga tropa, kung gusto nyo pa na mas detailed, sobrang haba nung Magna Carta or ano man tawag doon, RA na yan. Yun lang. Ito lang yung binanggit ko na parang common or parang pwedeng gamitin everyday ng mga senior and PWD. Okay? So ngayon mga tropa, ano ba ang rules na dapat i-follow ng mga senior and PWD? So unang-una mga tropa is kailangan, siyempre nakatira ka sa Pilipinas. So Philippine citizen ka mga tropa. Then pangalawa, kailangan mong meron kang SCD or Senior Citizen ID. Okay, NPWD ID. Okay? Ngayon, kung magda-dine-in ka, kailangan nandun si senior or si PWD dun sa establishment para ipakita nyo yung senior ID niya or PWD ID niya. Okay? Ngayon, kung bibili naman ng gamot, parang inaalaw naman nila na wala doon si senior or si PWD, basta dala-dala din lang nang bibili yung ID na kailangan i-present yung ID. Kasi 'di ba syempre, kung weak na yung senior or kung ano man yung disability din ng PWD, so inaalaw ng batas natin na pwede may representative siya na bibili ng gamot in behalf sa kanya. Okay? Basta pag dine-in mga katropa, kailangan nandun present yung may-ari ng ID. Okay? So, hindi pwede mga katropa na dala-dala mo yung ID ng senior tapos wala naman siya doon. So, unfair din naman yon sa establishment na paggagamitan mo ng ID nila kasi may discount nga. So, yun lang mga tropa. Huwag natin masyadong abusuhin din yung privilege ng mga senior natin and ng mga PWD natin. Okay? Ngayon, ang tanong mga katropa, pagka nag-dine-in ka, magkano ang discount or paano ang discount mga katropa pag nag-dine-in ka? Ngayon mga tropa, as dun sa rule is, ang gagawin mga katropa, ang nasa rule is, kung hindi sharing yung kung meal by meal, 'di ba? Kung kunyari ang kinain ng senior is isang meal na siya lang, tapos may iba pang mga hindi senior dun sa family nyo. Kunyari, 7 kayo, tapos dalawa yung senior. Kung ano lang yung kinain ng dalawang senior, is yun lang yung discounted. Then yung mga hindi senior, syempre, hindi yun discount. Wala silang discount. So, dapat 2 receipts sa marireceive nyo. Yung isa is para sa senior na receipt kasi sila yung may discount, then yung regular na walang discount. Okay? Ngayon, kung sharing yung binigay or yung in-order nyo, mga tropa, so, syempre, hindi mo na mahati yun kung ilan lang ba yung porsyento na kinain ng senior, diba? Ngayon, ang rule is, ang gagawin doon sa bill is, i-divide siya sa 7, diba? 7 yung example natin kanina. I-divide siya sa 7, then, yung dalawang senior, yun yung pag-a-applyan ng senior citizen discount or kung may PWD, basta kung ilan yung number ng PWD or senior, yun yung pag-a-apply ng discount. Then, the rest nung is walang discount. Yun yung pag-sharing. Ngayon, pag take out mga katropa, ang gagawin is, kung ano yung pinakamahal na meal with drinks, yan yung pag-a-applyan ng senior or yung PWD discount. Okay? So, yung pag-take out. Kasi, syempre, pag-take out, di mo na alam kung ano ba yung kakainin doon ni senior or anong ba yung kakainin doon ni PWD. Okay? So, pagka-take out, ang gagawin is, kung ano yung pinakamahal, yun yung with drinks with drinks. Yun yung pag-a-applyan ng discount. Okay? Ngayon, mga tropa, next question is, paano kung yung in-avail ni senior or ni PWD is may discount na? Ang rule is, kung may discount na, whichever is higher. Kunyari, 32% discount, diba, nakukuha ni SCD and PWD. Ngayon, kung ang discount na ina-avail or ang may promo na
ina-avail si senior na 50% kunyari yung promo na 50% yung ma-avail niya. So, hindi na siya babawasan ng senior discount. Okay? Kasi whichever is higher. Pag promo yung ina-avail ni senior or ni PWD. Basta kung yung whichever is higher, yun yung i-apply natin. Okay? So, ngayon mga tropa, tuturo ko na sa inyo ngayon kung paano mag-compute. May mga tropa, so, meron kasi tayong vatable and non-VAT establishment mga tropa. Okay? So, itong ituturo ko sa inyo ngayon, ito yung mga vatable establishment. So, sila yung sobrang taas na ng sales nila, kaya required na silang mag-ano. Pero kung yung mga hindi pa nagre-reach dun sa, hindi ko masyadong sure mga tropa, yung ano yung level or ano yung amount na kapag nag-reach ka na doon is vatable establishment ka na. Okay? Basta may ganun. Pero hindi ko alam kung ano yung range. Okay? Basta merong vatable establishment at may non-VAT establishment. Okay? So, ngayon, ito yung computation sa mga vatable. So, ngayon, yung amount natin is example ko is 1,000. Okay? Paano mag-compute ng VAT? Okay? Para mag-compute ng VAT is equals, tapos yung 1,000 divided by 1.12 times 0.12. Okay? So, yan yung VAT, mga katropa. Yan yung VAT ni 1,000. Yung amount divided by 1.12 times 0.12. Okay? Ngayon, yung VAT exempt, yung computation niya is yung long cut na tawag ko. So, equals yung 1,000, then divided by 1.12. So, ayan siya mga tropa. Ngayon, sabi ko kasi long cut siya kasi nag-divide ka pa, di ba? So, pwede na kasing gawin, since nakuha mo na yung amount ng, yung vatable amount, then nakuha mo na din yung VAT, i-minus mo na lang siya. Same lang yan mga tropa. Okay? Pero ito yung proper way ng computation. I-divide mo siya sa 1.12 para makuha mo yung VAT exempt sale. Okay? Ngayon mga katropa, pag nakuha mo na to, dito ka magbabawas ng senior citizen discount. Kasi binawas mo na yung VAT or yung value added tax. So ngayon, kukunin mo naman ngayon yung discount, which is equals then yung VAT exempt sale times 0.20 kasi 20%. Then equals. So ayan siya mga katropa. So ito yung discount na nakukuha niya sa 20%. Ito yung discount sa VAT. Okay? Ngayon mga tropa, ang babayaran na lang niya from 1,000 pesos is i-minus natin ngayon si VAT exempt sale minus yung discount niya as PWD or senior citizen. So, ang babayaran niya na lang is ito, 714.29. Okay? Gets ba? Ngayon, sa non-VAT establishment mga katropa, ang gagawin lang natin dahil non-VAT sila mga katropa, hindi tayo magma-minus ngayon ng 12%. Dediretso lang tayo sa 20%. So, equals, tapos 1,000 times 0.2 or 0.20. So, yan, 200 pesos. So, ngayon, ma-minus mo na lang yan diretso. So, 800 ngayon yung babayaran niya para do sa discount niya kasi non-VAT establishment sila. Okay? So, ganyan lang siya mga tropa. Ngayon, yung sabi ko kanina sa dine-in, ito, 7 family members, may 2 senior. Okay? So, yung bill nila is 5,000 pesos. Ngayon, dahil dine-in sila, di ba sabi ko pag dine-in, is i-divide yung bill sa number ng person, tapos, kukunin lang yung 2 senior, yun yung babawasan ng 20%. Okay? So, ngayon, i-divide natin ngayon yung 5,000 sa 7. Okay? So, ito ang per person mga tropa. Okay? Ngayon, dahil 2 yung senior, yan, divided by the number of person who dine in. Ay, mali, sorry. So, ngayon, vatable amount niya is 5,000. Tapos, ito, dito pala, sorry na. Divided by 7. So, ito yung number of person. Yan. So, yan yung amount per person. Ngayon, mga tropa, dahil ito per person, ngayon, i-multiply natin to mga tropa sa 2. Kasi 2 yung senior natin. Kunin lang muna natin kung magkano yung presyo ng senior natin mga tropa, which is ito, diba? Tapos, kunin natin yung ito dun sa 5 times 5. Okay, so ito, yung sa hindi mga senior. So, yung first receipt natin mga tropa is ito. Yan yung mga hindi senior.
Ngayon, sa second receipt natin, mga katropa, diba sabi ko kanina, dapat i-separate yung resibo kasi nga, iba yung computation ni senior, iba yung computation ng regular. So, ngayon dito, mga katropa, kopyahin natin to. Ito, batable amount niya, ito. Yan si senior, diba? Yan. So, ililas natin ngayon dito yung VAT. So, divided by 1 times 0.12. So, yan yung VAT. So, magma-minus tayo ngayon. Minus na lang natin. So, ayan yung VAT exempt sale. Then, saka natin to ita-times sa 0.20. Sorry. So, yan. Tapos, ito, yung total amount payable ng mga senior is ito minus discount. So, ito mga katropa. Ngayon, sa second receipt natin is ito ang babayaran para sa mga senior. So, ngayon, yung total natin is mag-auto-sum na lang tayo. So, ayan. Para makuha natin yung discount is, kuha natin to, minus 5,000 yung bill natin. Tapos ito. So, ito yung discount na nakuha nung PWD or yung senior natin. Tingnan natin kung tama yung VAT and yung 20%, which is ito mga tropa, 408.16, which is tama siya. So, ngayon, pag tinotal natin to ulit, 5,000 dapat ang total niya. So, same ng total bill. In-split lang natin yan para malaman natin kung ilan yung sa senior, ilan yung sa regular. So, ganyan yung computation niya. Ngayon, sa takeout mga katropa, sabi ko, diba, pag takeout is kung ano yung highest na bill, yun yung dun with drinks, dun yung ma-minus yung discount. So, ngayon, yung bill natin is 5,000, then yung highest dun na amount, na meal, dun is 1.8, kunyari lang. So, ngayon mga katropa, pa-minus natin ngayon, ito dito. Yan yung bill with no discount. So, 3.2. Then, yung price batable amount natin is 1.8. Yan, kasi yan yung lalagyan natin ng discount. Then, less VAT. Yan, to divided by times 0.12. Then, ito is minus na lang natin. Yan, this times 0.20. Then, yung total receipt ni SCD para sa SCD discount is ito. Ayan. Tapos, yung total amount payable na lang niya is ito plus ito. So, ito na lang sa 5,000 pesos. Ito na lang ang babayaran niya. Kasi, may discount nga si senior. So, yung first receipt natin mga katropa na babayaran nyo is ito, 3.2. And second receipt natin is this one, yung total SCD receipt natin. So, yung discount na nakuha niya mga katropa is, okay, yan, isam natin to. Then, dito, minus natin to. Lagyan natin yan. Gulo ng formula ko. Ayan, mga tropa. Yan yung discount. Pag tinotal natin yan, 5,000. Okay? Gets nyo ba mga tropa? So, ito kasi, yung 5,000, yan yung bill natin. Tapos ito, kailangan mong isam to. I-add mo siya para makuha mo yung discount. Okay, so 514.29 yung discount na nakuha natin para sa senior natin na kasama. Okay, so sana may natutunan kayo. Kung may mali man ako nasabi mga tropa, i-comment nyo dyan sa baba. I-correct natin or i-correct nyo ako ngayon mga tropa. Okay? Kasi sabi ko nga, konti lang yung tinakil natin sa sobrang haba talaga nun. Kaya mga tropa, comment kayo mga tropa kung ano yung tingin yung mali ko sinabi or kung ano man yung gusto nyo i-comment. Comment below mga tropa. And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. And hit the like button mga tropa. Okay? So, sana may natutunan ka. See you in my next vlog. Always stay positive. Always enjoy life because life is short. Bye!